For bangus farming, no, kailangan dapat malaman natin kung ano yung habitat talaga ng bangus. No? So definitely yung bangus po is brackish water po siya. Although nabubuhay naman po siya sa tubig tabang na kailangan lang ng acclimatization. No? So unang pagpili noon is unang-una may access tayo sa tubig, may water source tayo. No? Yung lugar po ay hindi binabaha. Pangatlo, malapit po tayo sa access road. Meron tayong access road going to farm to market. No? So meron tayong ganun. And pang-apat po ay kailangan po yung lupa natin po nakaka-hold ng tubig kung fish pond. At kung lake naman or cage ka naman, no, pwede ka sa lake, pwede ka sa cove, no, na protektado po during typhoon, no, na hindi po malakas yung alon o malalaki yung alon para hindi po masira yung cages natin. Very important yung water kasi yung bangus is a little bit sensitive sila. No, pag nag-drop ko ng oxygen, mabilis silang mamamatay. No? Yun yung pinaka-importante sa konsiderasyon sa bangus when it comes to water parameters. No? And isa pa, pag pangit na yung tubig mo, malalaman mo yan kasi mayroong amoy, no? Yung ammonia at saka hydrogen sulfide. No? Yan po ay galing po sa waste. No? So, kailangan yung pagpapatuka po natin, no? Kailangan tama-tama yung papatuka natin. At of course, no? Highly digestible yung patuka natin. No? Para konti po yung ipot nila. Kasi pag marami pong waste sa tubig, no, ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng fish kill. No? Lalo na sa mga area na fish pond, no, na hindi accessible masyado sa tubig, so konti yung mga water exchange natin. So, nangyayari yung fish kill na during pagpalit ng panahon. Ano? Kasi yung gas doon sa ilalim o yung galing doon sa ipot o waste sa pagkain, sa plankton, naiipon doon sa pan bottom. Pag umuulan po, nagkakaroon po ng overturn na tinatawag natin. So doon po nagsisimula yung maangat yung mga ammonia at saka hydrogen sulfide gas. Which is yun naman po yung nagtitrigger ng mass mortality sa bangus. So very, very important po yun sa water quality. With papapalaki ng bangus, no, kailangan po yung kalidad po talaga na feeds ang kailangan natin. No. Dito sa Pilipinas, marami kasi sa dito, no, yung thinking ng karamihan sa mga nagpapalaki ng isda sa fish pond. No. Ang thinking nila, pag mura ang fish, makakamura sila. No. Pero hindi po yan totoo. No. Yung titingnan po dapat natin is kalidad ng patuka. Kung konti ang patuka, mabilis lumaki, maganda po yung kalidad nun. Kung minsan yung mura yung patuka mo, mahaba naman yung panahon, so hindi po maganda yung feeds nyo. No? Mas lumalaki po yung gastos kasi mapapahaba yung panahon. Kung mapapaikli mo naman, makakasave ka doon. No? Halimbawa, kung itong patuka na to, umaabot ka ng 8 buwan, meron naman patuka na umabot na naman ng 4.5 buwan. So, nakakasave ka pa ng 3.5 months. So, ibig sabihin, mas maganda to, although medyo mahal, pero mas maganda pa rin in terms of quality, yung patuka na ito. So, yan po yung isang technique. Hindi po tayo titingin sa presyo ng patuka o ano. We need to invest with quality. Sa ibang bansa, katulad po ng Vietnam, no, yung tinitingnan po nila doon, yung kalidad ng isda pang nag-harvest sila. Yun po yung titingnan talaga natin. Kasi pag maganda yung kalidad ng isda mo, maganda din yung presyo na makukuha mo sa merkado. So yun po yung dapat nating alalahanin. No? Pag considering quality feeds, no, kailangan di kalidad at back up po siya ng research. May siyang research and development center at science-based po yung formulation niya. Hindi po mekos-mekos lamang. Kasi marami pong feeds to na mekos-mekos lang, nagmi-mix-mix lang, yun yung kinasabi. But in reality, hindi po natin alam yung ano yung nutrition doon sa pinaghalo-halo na natin na raw materials. So, dapat science-based po tayo. Yung most probably sakit sa bangus na naman yung natatawag natin na nagkaroon ng bacterial infection. No? Meron iba yung Aeromonas, no? Yung namamaga yung tiyan, nakita mo yung parang nagko-camouflage yung balat, matatanggal yung kaliskis. No? So, yun yung kadalasan. So, most probably is water parameter problem naman siya. No? So, kailangan lang po magpapalit tayo ng tubig regularly kung sa fish pond po tayo. Kapag meron pong bagong tubig, no, magpapalit talaga tayo. Kung sa fish cage naman, linisin natin yung gilid ng, o mag-change net tayo o linisin natin yung net. No? Once in a while, no? In 1 week maybe, 2 beses, o kaya in every 15 days, magpapalit tayo ng net, no, pag malaki na sila. Kasi pag nag-iipon po doon yung waste, no, doon po natin tumitira yung mga bad bacteria na magiging sanhi later on ng disease sa ating mga alagang isda, especially sa bangus.